May na-receive lang akong question na related sa warm up and cool down ng kotse. At yung naging tanong niya sa atin is ilang minuto daw ba dapat i-on ang sasakyan bago iandar? At ganun din sa pag-off, ilang minuto daw ba ang dapat bago i-off ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at itong video na to ay para sa mga new car owner na gustong may malaman tungkol sa pag-aalaga ng kotse. So dito naman siguro may share ko na sa inyo yung experience ko as car owner na nakabili na rin naman ng maraming kotse, no? At sabihin na natin halos lahat naman ng kotse ko nagtatagal naman na halos hindi nagkakaroon ng major problem, especially sa transmission at sa engine. So ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting idea with regards dun sa yung warm up and cool down. So dito sa pag warm up, depende kasi sa kotse, no? Kasi kung di gasolina yan, medyo mas less yung pag warm up dyan. Pero kung di diesel yan, ay highly recommend na i-practice nyo talaga yung pag warm up. Pero ito yung pinaka simpleng idea dyan, ano, sa mga di gasolina yung sasakyan. So upon start ng sasakyan, kahit hintay lang kayo ng mga 10 seconds. Kumbaga, pag start nyo ng sasakyan, check ninyo yung seat ninyo kung comfortable kayo, i-check nyo yung side mirror ninyo kung okay, yung rear view mirror ninyo. Then yun, pag na-check nyo na okay na kayo, comfortable na kayo, pwede nyo nang i-andar yan. Okay? Pero kung yung sasakyan ninyo ay di-diesel, okay, ay advise kahit mga 1 minute man lang sana na i-warm up natin yung sasakyan. Kasi iba rin yung trabaho ng makina ng diesel. Mas mabigat kasi yung way of work ng diesel. Kaya mas maganda sa kanya talaga na wina-warm up. Okay? So dito naman, ang pinaka-suggestion ko sa inyo, kasi sa mga modern car ngayon, normally, meron yan blue or green temperature sign. So, hanggat hindi nawawala yon, so halimbawa, pag start mo, cold start. So, normally, iilaw yung blue or green temperature sign na yan. So, hanggat hindi nawawala yon, wala munang hard acceleration. Kumbaga, wag nyo munang ibibirit yung sasakyan. Pwede ka nang umandar, pero wala mo ng hard acceleration. Doon sa mga nagtatanong din, may na-receive akong tanong yan before wala ako nung blue or green temperature sign kasi bar yung sa akin. Actually ganyan din yung sa iyon ko And sa akin, so normally kasi ang operating temperature nun is 3 bar. So pag umangat na siya ng 1 bar, so naging 2 bar na siya, okay na yon. Pwede ko na siyang gamitin in my normal use. Then eventually yun, magki 3 bar na yun. So yun na yung kanyang operating temperature. So yun yung idea dun sa pag-warm up. Ito, idea lang ano. Actually mga paps, hindi naman yung bakal yung pinaiinit natin dito. Ang pinaiinit natin dito is yung oil. Na dapat makuha niya yung kanyang tamang temperature para mas makapag-flow siya ng mas maganda. And yung temperature na yon, hindi naman nakakonect sa oil yon o dun sa makina. Nakakonect yon dun sa coolant. Chine-check niya yung temperature ng coolant. And normally sa mga common car, nagre-range siya ng mga 90 to 100 Celsius. So yan yung normal na operating temperature ng mga sasakyan, yung mga common car ngayon, ano. So pag naabot niya na yon, mawawala na yung may certain parameter yon ng temperature. Pag naabot niya na yon, mawawala na yung blue or green temperature yan, temperature sign yan. So ibig sabihin yan, maganda na rin yung temperature ng ating makina at kasama na rin yung oil doon. Okay? Kasi ito halimbawa sample, ini-start mo, binirit mo agad. Ang tendency kasi nun, mas mataas yung wear and tear nung mga bakal natin dyan. Kumbaga yung kaskasa ng bakal. Kasi nga pinuwersa mo agad So hindi pa siya fully lubricated, wala pa doon sa tamang consistency yung oil. So binirit mo, eventually pwedeng mas mataas yung kaskasa ng mga bakal natin. So pwedeng hindi instant yung magiging problema. Okay? Pero kung paulit-ulit mong ginagawa yon, may possibility na mas mabilis masira yung inyong makina compared doon sa wina-warm up ng maayos at hindi binibirit. Okay? So, yun yung pinaka-idea dyan, ano, mga paps, no? Kumbaga,
sa unang araw pa lang ng pag-own natin ng kotse, dapat sinisimulan na natin yung pag-aalaga sa kanya. Kasi itong mga senaryo na to, hindi to reversible. Kumbaga, pag nasira yung makina natin, sira talaga yan. So hindi na siya madadaan sa mga treatment kung nakaskas na yung mga bakal dyan. Yun na yun. So kaya nga 'di ba yung pag bumili tayo ng brand new na kotse, normally sa first 1,000 kilometers or 5,000 kilometers, sini-change oil yan. At kahit sabihin pa nating yung mga 1,000 kilometers change oil talaga para mas maganda talaga yung maging flow ng oil, maganda yung pitting ng mga bakal natin at wala tayong magiging problema in the future. Now, doon naman sa cool down. Sa cool down, sa degasolina, okay naman. Kahit hindi na natin i-cool down yan. Pagdating natin sa parking, patayin natin, okay lang yun. Walang problema. Kasi hindi naman ganun kabigat yung work ng ating degasolinang kotse. Pero sa mga di-diesel, ay advice pa rin yung cool down. Yan. Kumbaga, hintay lang tayo kahit mga 1 to 2 minutes bago natin i-off. Pero ito yung magandang advice ko dyan, ano. Kung sakali man na halimbawa malapit na kayo dun sa parking space ninyo, mga 5 minutes, 10 minutes away na lang kayo, wala nang hard acceleration. Kumbaga, kung galing kayo sa long ride tapos nagbirit kayo ng nagbirit, pag malapit na kayo dun sa parking space ninyo o dun sa destination ninyo, takbong pogi na lang. So kumbaga, pag ginawa nyo naman yun, pagdating nyo sa parking space, maybe 30 seconds, pwede nyo nang patayin yan. Wala na kayong magiging problema dyan. Pero ito yung reminders ko, no? Kung yung sasakyan ninyo ay may turbo, okay, mapa-diesel man yan or gasolina, ay highly recommend, no, na i-practice nyo talaga yung cool down. Okay? Ang nagiging issue kasi dyan, halimbawa, mabilis yung ikot ng ating turbo, then bigla mong pinatay yung makina natin, so titigil yung flow ng oil dun sa ating turbo. So ang tendency nun, pwedeng matutong yung oil na yon. So pwedeng masira yung ating turbo kasi hindi na siya nalulubricate. Kaya kung sakaling di turbo yung sasakyan ninyo, medyo tender loving care din tayo, lalo na sa pag cool down. At ganoon din sa mga di-diesel. So ganun yung mga paps, no? Ganun lang yung pinaka-simpleng idea dyan, ano? Hindi naman masisira yung ating sasakyan kung wina-warm up natin yan or kinu-cool down. Pero wag naman masyadong matagal yung pag-warm up o masyadong matagal yung pag-cool down. Sayang din yung gasolina natin, di ba? Every drops counts nga, sabi nga nila, di ba? So, practicein lang natin yun. Maganda rin naman yun para mas magtagal yung ating sasakyan. Ang pinakaiiwasan lang natin dyan, yung pag-start natin, birit natin agad, yan ang wag na wag ninyong gagawin. Kasi may mga malaki yung possibility na hindi magtatagal yung inyong makina. Baka hindi umabot ng 100,000 kilometers yan, nasira na. Pero dun sa mga, ano nga dyan, yung mga new car owner dyan, practicein ninyo. O, pwede namang i-andar agad. Halimbawa, ako sabihin na natin, upon start ko, hintay lang ako ng mga 10 seconds. Tapos paglabas ko dun sa aming street, hinahayaan ko lang tumakbo yung sasakyan, lagay ko sa drive, andar lang siya. Then paglabas ko doon sa main highway, nakuha ko na yung operating temperature ko, na wala na yung blue or green temperature sign ko. So pwede ko nang gamitin in my normal use. So ganun lang yung idea. Kumbaga, pag start ninyo, di andar ninyo, paglabas niyo sa subdivision, malamang warm up na yung sasakyan ninyo, okay na, pwede nyo nang gamitin in your normal use. So yung mga paps, no, kayo, ano yung standard ninyo with regards warm up or cool down, or naniniwala ba kayo sa pagwa-warm up or pagko-cool down ng kotse?